Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako pulit si Obet. At eto na po, ang 54 na tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Matapos ang laban ni Ulikba, kaagad kong sinabihan si Damian na tingnan kaagad si Ulikba at tingnan kung meron itong matinding pinsala. Kagaya ng ginagawa ko sa tuwing may laban si Bulik. Kaagad din namang sinunod ni Damian at kinuha niya si Ulikba. At agad naming tiningnan ang katawan nito. Ang tagiliran, ang ilalim ng pakpak. At laking pagkagulat ko na halos daplis lamang at gasgas ang tinamo ni Ulikba. Kakaiba talaga ang manok na ito. Parang kagaya kay Bulik. Kaagad din kaming nilapitan ni Manong Taling at tuwang-tuwa sa panalong iyon. Halos akapin kaming lahat ni Manong Taling. Subalit, si Manong Pula naman ay hindi na namin nakita kung saan ito nagpunta. Ngunit hinayaan na lamang namin dahil baka kanina pa masama ang timpla nun. Matapos makuha ang kani-kanilang mga panalo, ay nagpaalam na kami kay Manong Taling at nauna nang umuwi. Hinanap din namin muli si Manong Pula, subalit hindi na naman ito matagpuan pa. Kung kaya't nagpasabi na lamang kami kay Manong Taling na kami ay uuwi na. Pagkalabas ng sabungan, ay nagtungo na kami sa pinagtalian ng kalabaw ni Mang Eming upang muling sumakay dun, pauwi sa amin. Nang biglang napasigaw si Mang Tonyo. "Damian! Bakit yan ang dala mo?" Sigaw ni Mang Tonyo. Kung kaya't lahat kami ay napatingin kay Damian. Pagkatingin namin, ay hindi na si Ulikba ang daladalang panabong ni Damian. Pagkatingin ni Damian sa kanyang bitbit na manok, ay halos himatayin ito sa sobrang pagkagulat. "Obong! Paano na to? Obong! Aurora!" Paglulupasay pa ni Damian na hindi na alintana na pinagtitinginan na siya ng mga dumaraan. Teka! Huwag ka muna mag-alboruto! Huwag ka munang matay dyan! Kumalma ka muna! Sambit kaagad ni Mang Tonyo. Dahil sa puntong ito, ay tila hindi na alam ni Damian ang kanyang gagawin. Sinampal-sampal muli ni Mang Tonyo ang pisngi ni Damian at pansamantala ay kumalma ito. "Mang Tonyo! Ano na pong gagawin natin? Hindi ito si Ulikba!" Sigaw muli ni Damian. "Balikan natin! Baka iba lamang ang nadampot mong manok!" Mungkahi pa ni Mang Tonyo. "Tama po! Baka nasa sentensyador!" Sigaw naman ni Damian. At walang ano-ano, ay muli kaming bumalik sa sabungan. Nagmamadali naming tinahak ang pabalik sa loob ng sabungan. Habang pabalik, ay muli kong tiningnan ang daladalang manok ni Damian. Hindi nga ito si Ulikba. Kulay itim din ito. Subalit hindi ito purong itim, kagaya kay Ulikba. Pagkapasok sa sabungan, ay agad ipinagtanong nila Mang Tonyo ang sentensyador kanina sa laban nila Ulikba. Nang magmasid-masid kami sa paligid, ay natanaw namin ito at naroroon pa siya sa gilid ng ruweda. At mula sa aming kinatatayuan, ay tila may hawak pa itong panabong. Agad na patakbo si Damian patungo sa sentensyador
At napasunod naman kami kay Damian. O bakit Damian? Ano bang problema? Bakit humahangos ka? Bungad sa amin ni Mang Kadyo. Bungad sa amin ni Mang Kadyo. Siya ang sentensyador kanina sa laban nila Damian. Pagkaharap ay nagulat din si Damian sapagkat hindi si Ulikba ang bitbit ni Mang Kadyo. Ibang manok din. Mang Kadyo, itatanong ko lamang po kasi kung nakita niyo po ba ang manok ko, si Ulikba? Tanong ka agad ni Damian. Di ba, ikaw ang may hawak? Yang hawak mo, hindi ba yan yon? Sagot naman ni Mang Kadyo. Hindi po Hindi ko po ito manok. Sagot pa ni Damian. Kung ganun, hindi ko na alam dahil pagkatapos ng laban, nung idiniklaro kong panalo ang iyong manok, lumapit ka na kaagad at kinuha nyo na. Yung manok, di ba? Kinuha mo na. Sagot pa ni Mang Kadyo. Itong manok na bit-bit ko ngayon, kay Ipe ito. Mangyaring siya ang susunod na lalaban at hinawakan ko lang muna. Sagot naman ni Mang Kadyo. Pagkadinig nun, ay tulala muli si Damian sa isinagot na yun ni Mang Kadyo at hindi alam ang gagawin. At si Mang Tonyo na ang kumausap muli kay Mang Kadyo dahil parang mahihimatay na naman si Damian sa labis na nerbiyos. Ilang sandali pa ay muling nagsalita si Mang Tonyo. Tama si Kadyo! At parang nakita ko nga din iyon na iniabot na sa'yo si Ulikba, Damian. Ang mabuti pang gawin mo, Damian, isipin mo munang maigi. Isipin mong maigi kung ano talaga ang nangyari. Sambit muli ni Mang Tonyo. Tama. Isipin mo muna, Damian, kung ano ba talagang nangyari at bakit hindi si Ulikba ang nadampot mo. Sambit pa ni Mang Leryo. Siya ngang tunay. Isipin mo muna. Dagdag pa ni Mang Eming. At dahil doon ay napaisip si Damian ng malalim. At ilang saglit pa, ay nagsalita muli si Damian. Sa aking pagkakaalala, ay kinuha ko nga po si Ulikba. Pagkatapos ng laban mula sa sentensyador. At si Umpang pa nga nagsabi sa akin. Tiningnan pa namin ni Umpang yun. At saka binitbit ko na si Ulikba. Sagot naman ni Damian. Dahil doon ay napaisip din ako. At sa aking pagkakaalala, kinuha nga talaga ni Damian si Ulikba mula kay Mang Kadyo pagkatapos ng laban. At tama din si Damian. Nasabay pa naming tiningnan kung may tama ba si Ulikba o wala. Simula nun, ay si Damian na ang may bitbit kay Ulikba sa aking pagkakaalala. Kung ganon wala ka bang dinaanan kanina bago tayo lumabas ng sabungan? Tanong muli ni Mang Tonyo. Wala naman po. Sagot naman ni Damian. Kung wala, baka meron kang nakausap bago tayo umalis ng sabungan. Tanong naman ni Mang Leryo. Wala po akong maalala. Parang wala naman po. Sagot pa ni Damian. Ako din ay wala akong matandaan na may kinausap pa si Damian. Dahil papalabas na ako ng ruweda matapos ang laban at inaantay ko na lamang sila. Ang totoo, Damian, hindi ba't parang may kinausap ka kanina matapos nating kuhain ang ating mga napanalunang salapi? Tanong pa ni Mang Leryo. Siya ngang tunay. Napansin ko din yun. Dagdag pa ni Mang Eming. Oo nga po. Tama po kayo.
Dahil hinahanap ko pa si Manong Taling ng mga sandaling yun. Nung bigla po may tumapik sa aking balikat. Sagot naman ni Damian. Sino yan tumapik sa'yo? Tanong ni Mang Tonyo. Si Manong Pula po. Binati niya lamang po ako sa aking panalo. At ang sabi niya, ay ang galing daw ng manok ko. Ganun ba? Nakakapagtaka naman na. Hindi namin siya nakita. Sagot naman ni Mang Lirio. Kaya nga, Damian. Dapat tinawag mo kami kagad. Dahil kanina pa namin hinahanap si Manong Pula. Kami ni Manong Taleng. Bago lumabas ang sabungan, hinahanap namin siya. Sagot naman ni Mang Tonyo. Ang totoo po niyan, Mang Tonyo. May sinabi pa po si Manong Pula na kung maaari daw bang mahawakan ng aking manok. Sagot pa ni Damian. At sa sinabing iyon ni Damian, ay natahimik kaming lahat at parang may naramdaman akong kakaibang nervyos. Anong isinagot mo? Tanong pa ni Mang Tonyo. Hindi na po ako nakaimik noon. Hindi ko din po alam kung bakit. Pero matapos po yun, nakita ko na lamang po na umalis na po si Manong Pula. Sagot pa ni Damian. Si Ulik ba? Nasaan na nun? Ibinigay mo ba? Hindi po. Dahil nasa kamay ko pa po nun si Ulik ba. Hawak-hawak ko po si Ulik ba nun At iyon na nga po. Narinig ko na po na tinatawag niyo po ako. Sagot pa ni Damian. Sigurado ka bang si Manong Pula yung tumapik sa iyong balikat? Paglilinaw pa ni Mang Tonyo. Opo, sigurado po ako. Ganun ba? Nililinaw ko lang. Baka kasi yung tatay mo yon. Dapat nagmano ka muna. Sagot pa ni Mang Tonyo. Hindi naman po, Mang Tonyo. Ganun ba ang nangyari? Nakakapagtaka lamang talaga. Dahil matapos ang laban, ay hindi natin nakita si Manong Pula. At maging si Manong Taling, ay hindi din nakita si Manong Pula. Bukod tangi lang kay Damian. Siya lamang ang nakakita. Sambit naman ni Mang Eming. Tama ka dyan, Eming! Baka si Ompong. Ompong, nakita mo ba si Manong Pula kanina pagkatapos ng laban? Hindi ko na po nakita si Manong Pula matapos po yung laban. Inahanap ko nga din po Subalit ni anino po niya ay hindi ko nakita. Sagot ko naman. Sa makatwid, bukod tangi lamang na si Damian ang nakakita kay Manong Pula. Sagot pa ni Mang Eming. Siya ngang tunay! Dagdag pa ni Mang Tonyo. Dahil dun, lalo akong napaisip. Lalo na, dun sa bandang huling pangungusap na binanggit ng Manong Pula na nakita ni Damian. Iyon ang lalong nagbigay sa akin ng kakaibang takot. Naayon sa pagkakakwento ni Damian, sinabi raw ng Manong Pula na kung maaari daw bang mahawakan ng manok. Nasa ganong kalalim akong pag-iisip nang biglang magsalita si Mang Tonyo. Ang maigi pa'y humingi tayo ng tulong kay Manong Taleng. At nasisiguro kong sangang dikit niya ang tagapangasiwa dito. At baka maaari tayong matulungan. Mungkahi pa ni Mang Tonyo na sinang-ayunan naman nila Mang Eming at Mang Lerio.
Hinanap namin si Manong Taling. At makalipas ang pagtatanong-tanong sa ilang mananabong ron, ay natuntun din namin agad si Manong Taling. Oo, Pong! Bakit? Napabalik ata kayo. Mukhang gusto niyo pang pumusta. Teka, anong nangyari, Mang Tonyo? Tanong ni Manong Taling. Manong Taling, nagkaroon kasi ng konting kaguluhan kanina. Ang totoo niyan nawawala ang manok ni Damian. Ano ka mo? Mang Tonyo, ano ka mo? Nawawala ang manok ni Damian? Ipapahalughog natin yan dito. Huwag kang mag-alala. Kung dito lang yan, hindi yan mawawala. Sambit pa ni Manong Taling. Teka, kanino ba yung manok na hawak mo ngayon? Tanong pa ni Manong Taling nang mapatingin ito kay Damian. Hindi ko din po alam Pagkatingin ko po, ito na po ang hawak ko. Akala ko si Uligba. Sagot pa ni Damian. Ano ka mo? Maaari ba yun? Hindi mo alam na hindi mo manok ang nahawakan mo? Paano nangyari yun? Hinawakan mo yung manok na hindi mo alam na hindi mo manok. Bakit parang ang gulo? Pag-uusisa pa ni Manong Taling. Hindi ko din po maipaliwanag. Pero totoo po ang sinasabi ko. Pagkalabas namin, ay hindi na po si Uligba ang hawak ko. Ibang manok na po. Pagpapaliwanag pa ni Damian. Ang totoo niyan, Manong Taling, kahit kami ay nahihirapang paniwalaan ng mga bagay-bagay. Subalit, totoong nakita namin na kinuha ni Damian ang kanyang panabong. Subalit nung nasa labas na kami ng sabungan, sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, ay biglang naging iba ang manok na hawak-hawak ni Damian. At hindi na yon si Uligba. Si Kulaba na. Yun ang hawak niya. Muling pagpapaliwanag pa ni Mang Tonyo. Naguguluhan man sa isinagot ni Damian, ay kahit papano ay naunawaan na ng bahagya ni Manong Taling nung muling ipaniliwanag ni Mang Tonyo. Ganun ba? Pambihira. O sige, magtatanong-tanong tayo dito sa sabungan. Sapagkat kung narito lamang ang manok na yan, sigurado ko, hindi yan mawawala. Sagot pa ni Manong Taling. Maraming salamat po, Manong Taling. Sagot naman ni Damian. Sabi ka naman sa'yo, Damian, matutulungan tayo ni Manong Taling. Dagdag pa ni Mang Tonyo. At dahil doon ay nabuhayan ng loob si Damian, at kinausap ni Manong Taling ang tagapangasiwa ng sabungan na yun. Tiningnan namin isa-isa ang mga manok na naroroon ng mga sandaling yun, bago pa man magsimula ang mga susunod pang laban. Kanya-kanya kaming ikot sa sabungan upang tingnan ang mga panabong na naroroon. Nang maya-maya pa, ay nakakita kami ng isang matandang lalaki. At may hawak-hawak ito na panabong. At ang panabong ay kulay itim din, nakagayang-kagaya kay Uligba. Napasigaw na lamang si Damian pagkakita niya nito. Ayun! Nakita ko na! Sigaw pa ni Damian. At dali-dali kaming lumapit patungo sa matandang lalaki na yun sa pangunguna ni Damian. Nang ilang sandali pa, ay humarap ang matandang lalaki. At nabigla naman ito dahil paparating na si Damian. Pagkaharap ng matandang lalaki ay hindi si Uligba yung manok na dala nito.
At siya si Mang Tansing. Siya yung matanda na nakatayo na yun. Ano bang nangyayari, Damian? Bakit ka kagad-agad na sumusugod sa akin? Sambit ni Mang Tansing. Pasensya na po kayo, Mang Tansing. May hinahanap lamang po akong manok. Sagot naman ni Damian. Tansing! Pagpasensyal mo na itong si Damian. Ipinaglihi kasi ito sa toro, kaya mahilig manugod. Dagdag pa ni Mang Tonyo. Dahil doon ay nagpasensya na lamang kami kay Mang Tansing. Dahil mali ang tingin ni Damian. Patuloy pa kami sa paghahanap. At nalibot na namin ang 4 na sulok ng sabungan. Subalit, walang ulikba kaming nakita. Matapos yun, ay bagsak balikat no bumalik si Damian pabalik kay Manong Taling. Habang kami naman ay nakasunod lamang at nagmamasid-masid sa paligid. Sino ba kasing huli mong kinausap, Damian? Tanong muli ni Manong Taling kay Damian. Si Manong Pula po ang nakausap ko. Sagot naman ni Damian. Si Pula ba? Sigurado ka? Kanino ko pa hinahanap dito si Pula? At hindi ko makita-kita. Huli ko itong namataan nung magsisimula pa lamang ang laban. Subalit matapos ang laban, hindi ko na siya nakita pa. Sagot naman ni Manong Taling. O Beno, ganito na lamang. Subukan nating kausapin si Manong Pula mismo. At baka sakaling nakita niya ang iyong manok. Mungkahi pa ni Manong Taling kung saan lahat kami ay sumang-ayon. Matapos ang labanan, ay niyakag na kami ni Manong Taling at tumungo na kami sa bahay nila Manong Pula. Nakasakay si Manong Taling sa kanyang kabayo, habang kami naman ay nakasunod sakay ng kalabaw ni Mang Eming. Ito pala ang mga unang pagkakataon na makakarating kami sa bahay nila Manong Pula. Bagamat naroroon din nakatira ang anak nitong si Rigor, ay hindi naman ako nababahala. Sapagkat nung huli naming pagkikita, ay nagkaayos na kaming lahat at nagbayad na rin sila ng kanilang pagkakautang sa amin. Kung kaya't wala akong nakikitang dahilan upang matakot o kabahan man lamang kung naroroon man sina Rigor. Makalipas ang lagpas kalahating oras, ay nakarating kami sa harapan ng isang malaking bahay. Sa labas pa lamang, ay makikita mo na ang laki nito. May 2 palapag ang bahay. At yari ito sa kahoy at sa konkreto. May mga nakasabit pa rito na mga parang pailaw na pawang gawa sa kapis at magagandang klaseng pailaw na tanging mga may kaya lamang sa aming probinsya ang meron. Maya-maya pa'y huminto na ang kabayong sinasakyan ni Manong Taling na siyang sinusundan namin. At ilang sandali pa ay pumanaog na sa kabayo si Manong Taling at saka kinatok ang bahay na aming hinintuan. Makalipas lamang ang ilang minuto ay may lumabas mula sa malaking bahay at pilit pinapapasok si Manong Taling. Kung kaya't pumanaog na rin kami mula sa paragos. Manghang-mangha kami ni Damian sa laki ng bahay na yun. At ilang sandali pa ay lumabas na sa Rigor at kaagad na nagmano kay Manong Taling. Nang ilang sandali pa ay biglang sumigaw si Rigor. Anong ginagawa niyo dito? Mga taong bundok! Sigaw ni Rigor pagkakita sa amin ni Damian. Kung kaya't nagulat ako sa inasal ni Rigor, sapagkat buong akala ko ay nagkaayos na kami nung nakaraan kina Manong Taling.
kaagad inawat ni Manong Taling si Rigor. O bakit, Rigor? Ano bang problema? Hindi ba't nagkaayos na kayo nila Ompong nung nakaraan? Tanong ni Manong Taling. Kailan po yun, Ninong? Wala po akong matandaan na nakipag-ayos ako sa mga taga-bundok na yan. Lalo na yung panghi na yan. Hindi ako makikipag-ayos sa mga yan. Pwe! Sambit pa ni Rigor kung saan nagpantig din ang aking tenga. Subalit pinigilan ko lamang ang aking sarili. Si Damian naman ay papasugod na rin nang biglang awatin ni Mang Tonyo at Mang Eming. Magsasalita pa sana si Damian nang bigla namang takpan ni Mang Leryo ang bibig ni Damian. Ay, huminahon ka muna, Rigor. Para man lamang sa akin. Baka maaaring huminahon ka. Sambit pa ni Manong Taling habang inaawat si Rigor. At dahil doon ay pansamantalang kumalma si Rigor. Yan, mabuti naman. Buti naman at ginagalang mo pa ako. Teka, naririyan ba ang iyong ama? Bigla kasi siyang nawala sa sabungan kanina. At hindi ko na namalayan kung nakauwi na. Tanong pa ni Manong Taling. Ninong, baka po nabibigla po kayo. Hindi po umalis ng bahay si Itay. Maghapon po siyang naririto. Sambit pa ni Rigor. Maya-maya pa ay may nagsalita mula sa terasa ng bahay. O Taling, kamusta? Buti at dinalaw mo ako. Ito't tinatrangkaso pa ako. Kaya hindi ako nakapunta sa sabungan kanina. Sambit pa ni Manong Pula. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Paul Adlaon dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Lord Paracuellas dyan po sa may Landayan, San Pedro, Laguna. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Arnel Sawadyaan dyan po sa may Hulo Sulu. Boss, shoutout po. At sa mga taga Hulo Sulu, magandang umaga po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Jesse Candelaria. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa Qatar. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po sa Villanes family dyan po sa may Bacolod City. Shoutout po sa inyo sa mga taga Bacolod. Magandang umaga po. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Jerry Montañez dyan po sa may Panabo City. Shoutout po sa mga taga Panabo City. Magandang umaga po. Salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Prinsipe Merciful. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po sa mga taga Inabasan, Maasin, Iloilo, kina Norberto Ceballos, Jomer Guzman, Elmer Cabrera, Potot, Amy, Logi, Inday, Nene, Tantan. Shoutout po ito mula po kay Boss Rex Besite. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Reynaldo Laluan. Maraming salamat po sa pakikinig simula po ng episode 1 po ng Ompong hanggang sa latest episode po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss GSAM. Shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria from Boss Baby Lang Ka. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss James Dipay. Shoutout po. Kay Ma'am Erlinda Samson. Ma'am, shoutout po.
Shoutout din po kay Ma'am Ana Rosemary Celosa. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss MG Ellen Strip Vlog. May time po kayo bisita na po sa channel MG Ellen Strip Vlog. Shoutout din po kay Boss Milan Cañete, dyan po sa may Davao City. Shoutout po. Kay Boss Bong Layug, dyan po sa may Candelaria, Zambales. Po, shoutout po. Kila Boss Yuken Silangon, Ma'am Jubilin Silangon, Boss Ken Silangon, Micah Silangon, Ma'am Audrey Silangon. Shoutout po sa inyo. Kay Yeyet Anton ng Laguna at Ana ng Noveleta Cavite. Shoutout po. Shoutout po nito ay mula po kayo. Bars Gernalda. Shoutout po. Shoutout din po kay Mami Gina's Vlog. May time po kayo bisita lang po siya. Mami's Gina's Vlog. Brosos Vlog. May time po kayo bisita lang po siya. Brosos Vlog po. Boss Salimix TV. May time po kayo bisita lang po siya. Boss Salimix TV. Boss Real Mix Vlog. Shoutout po. May time po kayo bisita lang po. Real Mix Vlog. Boss Dare Music Lover, may time po kayo bisita po siya. Dare Music Lover. Kay Boss Joy Kando Channel, may time po kayo bisita po sa channel po ni Boss Joy. Sheila Yorlanga Channel, may time po kayo bisita lang po sa channel po ni Boss Sheila. Sheila Yorlanga Channel. Boss JJNP Vlog, may time po kayo bisita lang po siya. JJPN Vlog. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po to sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chick Chick. May time po kayo, bisita lang po sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po shoutout po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nagda-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Mad, shoutout po. Boss Lord Oliva, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Rinaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Pambless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Harm, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout.
Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Mauna, shoutout po. Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am May Nabuho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita na po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita na po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo, bisita na po sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynal Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.